Stella, mag-usap nga muna tayo. Seryosong sambit ng isang lalaki habang pilit pinipigilan ng pag-alis ng kanyang nobya. Huwag mo namang gawin sa akin to, please. Nagsusumamong sabi nito. Tumigil ka na, Rigel. Hindi ko na kaya mabuhay na kasama ka sa isang magulong mundo na to. Kung sa'yo ayos lang yung pamumuhay mo, sa akin hindi. Umiiyak na singhal ng babae. Napatitig na lang si Rigel sa kanyang nobya. Bakas ang matinding sakit dahil sa mga narinig niya. I thought you loved me. Akala ko ba handa kang itaya ang lahat para lamang makasama ako kasi ganun mo ko kamahal. People change, Rigel. Kahit ang mga desisyon at pinaniniwalaan ng mga tao nagbabago din. Kiit ni Stella bago persahang binawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng kanyang nobyo. Babae ako, Rigel. Hindi mo ba naisip kung gaano katinding takot at kaba ang nararamdaman ko sa tuwing magigising na lang ako na merong gulo sa labas ng bahay? Nung una nakakaya ko pa eh, pero habang tumatagal palala na ng palala ang gulong kinasasangkutan mo. Napahagulhol na si Stella sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Hindi mo man lang ba naisip yung kapakanan at kalagayan ko? Hindi ka man lang ba nag-aalala para sa akin? Ha? Mahal kita. Pero nakakatakot na mahalin ka. Lalo na ganito yung sitwasyon. Parang kutsilyo na unti-unting tumutusok sa dibdib ni Rigel ang bawat salitang binibitawan ng kanyang nobya. Maging ang pagtulo ng kanyang luha, hindi niya napansin dahil walang ibang nasa isip si Rigel ng mga sandaling yon, kundi ang matinding sakit na nararamdaman niya. I'm sorry, Stella. Ang buong akala ko nasanay ka na lang sa magulong buhay na meron ako. Sana noon mo pa sinabi para nagawan ko ng paraan. Handa naman ako umiwas sa gulong yun eh. Sa lahat ng gulong, kinakatakot mo. So parang kasalanan ko pa ngayon. Ha? Enough, Rigel. Hindi na magbabago ang isip ko kahit ano pa sabihin mo. Tapusin na natin to. At maghanap ka na lang ng ibang babae na masasanay sa magulo at mapanganib na buhay na meron ka. Hindi na nagawang habulin ni Rigel ang babae. Dahil parang napako ang kanyang paa sa kinatatayuan. Wala siyang ibang nagawa kundi pagmastang maglakad palayo ang kaisa-isang babaeng nagpatibok sa kanyang puso. Hindi niya namalayan kung gaano siya katagal na katulala. Nabalik na lamang siya sa ulirat nang makarinig siya ng sunod-sunod na busina ng sasakyan sa di kalayuan. Kaya naman, napagdesisyonan niya na rin na bumalik na lang sa loob ng kanyang bahay. Dumiretso si Rigel sa kanyang kwarto at pabagsak na humiga sa kama. Nang mga sandaling yon, hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang nararamdaman. Parang namanhid ang kanyang buong katawan, ngunit alam niyang may matinding kirot sa kanyang puso. Paulit-ulit tinutusok ang kanyang dibdib. I love you, Stella. Mahal na mahal kita. Bulong ni Rigel habang nakatitig sa kisame. Halos 5 taon na ring magkasintahan sina Rigel at Stella. Hindi nga inaasahan ng lalaki na magiging nobya niya ito dahil sa kanyang pagkatao. Isang kilala at kinatatakutang mafia boss si Rigel. Dahilan para maging magulo at mapanganib ang kanyang buhay. Hindi naman may pagkakaila na gwapo talaga siya at bukod doon may maipagmamalaking kayamanan. Nang makilala ni Rigel si Stella, agad siyang nahulog dito. Ngunit hindi niya inaasahang magkakatuluyan silang dalawa. Alam ni Stella ang tunay na pagkatao ni Rigel. Sa kabila nun, hindi napigilan ng babae na mahulog dito hanggang siligawan siya nito at sagutin niya naman ito. Nung una, naging masaya at maayos naman ang pagsasama nilang dalawa. Ngunit nang tumagal, mas naging magulo at mapanganib ang buhay ni Rigel. Unti-unti na kasing dumadami ang mga taong gustong magpabagsak sa lalaki. Handa ang mga ito na gawin ng lahat para matupad yon.
Hindi ko ata alam kung kakayanin ko nang wala ka. Tulirong sambit ni Rigel sa kamariing ipinikit ang mga mata. Naging mabigat ang kanyang paghinga para pigilan ang kanyang pag-iyak. Para sa isang mafia boss, hindi lubos akalain ni Rigel na magiging ganito siya kaiyakin. Pinilit na lang niya ang sariling makatulog. Kahit ang isip niya, naglalakbay at paulit-ulit inaalala ang mga unang sandali ng pagsasama nila ni Stella. Sa kabilang banda, halos namumugto na ang mga mata ni Stella sa labis na pag-iyak. Ilang araw na nakakalipas matapos niya makipaghiwalay kay Rigel. Ngunit ang sakit at bighati, sariwang-sariwa pa rin sa kanyang dibdib. Pinagsisisihan niya ngayon ang naging desisyon niya. Pero wala siyang magagawa para mabawi yon. Isa pa, ginawa lang naman yun ni Stella para sa kaligtasan ni Rigel. Kaya kahit papano nabawasan ang pagsisisi niya dahil alam niyang tama ang kanyang ginawa. So, mabuti naman at nasa matinong pag-iisip ka pa at sinunod mo ang utos ko. Nakangising sambit ng isang babae na marahang naglalakad palapit kay Stella. Ang akala ko kulang pa yung pananakot na binigay ko sa'yo nun eh. Natatawang sabi nito. Napakuyom ang kamao ni Stella habang nakatitig sa babae. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Venice. Just go straight to the point. Huwag na nating sayangin ang oras natin. Kailangan ko na rin umalis agad dito. Bahagyang humalakhak ito. Magpasalamat ka at nasa mood ako ngayon dahil sa ginawa mo. Here, katulad ng napagkasunduan, yan ang bayad ko sa'yo. Kapalit ng pakikipaghiwalay mo kay Rigel. Napatitig si Stella sa isang makapal na brown envelope. Pagkatapos napahagat siya sa pang-ibaba niyang labi. Hindi makapaniwala na nagawa niyang saktan ng lalaking pinakamamahal niya kapalit ng malaking halagang pera. Sa kabila nun, alam ni Stella na kaligtasan din ni Rigel ang magiging bunga ng ginawa niya. Tanggapin mo na. Huwag ka na mahiya. Huwag ka nang mag-alala. Sinisigurado ko sa'yo na walang mangyayaring masama kay Rigel. Nakangising sambit ni Venice. Sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Stella bago marahang kinuha ang envelope. Malaking sampal para sa kanya ang gawin ito. Pero wala na siyang pagpipilian. Alam ni Venice, nakakailanganin niya ng pera. Kaya binigyan siya nito para makapagpatuloy sa buhay. Kaya naman kahit labag sa loob niya, tinanggap niya na lang ang perang binibigay ni Venice. Huwag ko lang malalaman na may nangyaring masama kay Rigel. Nagbabantang sambit niya, ako mismo ang makakaharap mo. Napaismid si Venice pagkatapos na pairap. Wala kang karapatang pagbantaan ako ngayon matapos ng ginawa mo. Sigurado akong alam kung gaano kasakit ang ginawa mo kay Rigel. Mas makabubuti kung pagtuunan mo muna ng pansin ang pagsisisi mo. Natatawang saad nito bago naglakad paalis. Sa kabila ng inis na nararamdaman ni Stella, nanatili siyang nakaupo. Totoo naman kasi ang sinabi ni Venice. Kahit anong gawin niya, isipin, hindi na magbabago yun. Ilang minuto pang nanatiling nakatulala ang babae bago siya umalis. Ito na ang simula ng bagong buhay ni Stella. Buhay na mag-isa at tanging sarili lamang ang kasama. At kailangan niya na makahanap ng matitirahan sa lalo madaling panahon. Bukod doon, kailangan niya na rin makahanap ng trabaho para makapagpatuloy sa buhay. Mahirap man para kay Stella. Alam niyang kailangan niya magpatuloy nang wala na sa tabi niya si Rigel. Mabilis na lumipas sa mga araw. Ngunit sariwang-sariwa pa rin kay Rigel ang sakit na dulot ng pag-iwan sa kanya ni Stella. Pinilit niya na tatagan ang kanyang sarili. Ngunit sa tuwing maaalala niya, ang babae, bigla-bigla na lang siyang umiiyak. Naging dahilan yon para mas madalas masangkot sa gulo si Rigel. Dahil para sa kanya, isang paraan ito para mailabas ang lahat ng sakit at pighating nararamdaman niya. Rigel, enough! Pigil ni Venice. Naliligo na sa sariling dugo yung binubugbog mo. Sigaw nito
Bakas sa mukha ni Venice ang pag-aalala. Huwag mo akong hawakan. Di ko kailangan ng tulong mo. Hindi kita kailangan. Singhal ni Rigel. Napangiwi na lang si Venice sa kanyang narinig. Kahit paanong sabihin mo, hindi ako aalis sa tabi mo. Kung wala ako, baka marami ka nang napatay dahil palagi ka na lang nadadala sa galit mo. Mag-isip ka nga na maayos. Huwag kang magpadala sa emosyon mo dahil iniwan ka ng babaeng yon. Wala ka ng pakialam dun. Sigaw niya kay Venice. Bahagya namang napaatras si Venice sa takot. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo kaya pabayaan mo na ako. Sunod-sunod na naging paglunok ni Venice. Ngayon niya lamang nakitang ganito magalit si Rigel. At aminado siya sa mga sandaling yon na kinakabahan siya para sa kanyang sarili. Parang anumang oras handang manakit si Rigel at wala na itong nakikilalang tao sa harap niya. Maya-maya pa naglakad na paalis ang lalaki. Hindi na rin naman binalak ni Venice na sundan ito. Dumiretso si Rigel sa kanyang kotse at mabilis nagmaneho pa uwi. Halos mabalot ng dugo ang suot niyang damit, kaya gusto niya nang makauwi para makaligo at makapagpalit. Bukod doon, alam ni Rigel na kung di pa siya aalis, baka kung ano na lang magawa niya sa mga taong kasama niya dahil sa matinding galit na kanyang nararamdaman. Magandang gabi, sir. Gusto niyo po bang ipaganda ko kayo na makakain? Tanong ng isang matandang babae nang makita niya ang pagdating ni Rigel. Di na po, manang. Sa labas na lang ako kakain pagkatapos ko maligo. Napailing na lang ang matanda at napatitig sa kanyang boss. Kahit si Manang, nag-aalala na rin para kay Rigel. Dahil nagiging madalas na ang pag-uwi nito na halos mabalot ng dugo ang katawan, hindi naman kasi lingid sa kaalaman ni Manang at ng mga kasambahay na isang mafia boss ang kanilang amo. Sa kabila noon, hindi sila nakaramdam ng takot dahil alam nila mabait si Rigel at nakikita naman nila yon mula sa pakikitungo nito sa kanila. Halos 1 oras nakatulala sa banyo si Rigel. Hinahayaang umagos ng tubig mula sa shower sa kanyang katawan. Napakagat pa siya ng labi nang maalala si Stella at ang may init na sandaling pinagsamahan nila dito sa banyo. Napailing na lang siya para iwaksi ang isiping yun bago nagmadaling maligo. Manang, huwag niyo na ako hintay makauwi. Mauna na kayo matulog. Sabi ni Rigel na dire-diretsong naglakad palabas ng kanyang bahay. Agad siyang sumakay ng kotse at nagmaneho paalis. Kahit siya walang alam kung saan ba siya pupunta. Pero ang tanging nasa isip niya, makapunta sa lugar kung saan bahagyang mawawala ang kanyang isipin. Iyong makakapag-relax siya kahit sandali lamang. Welcome, sir! Bati ng gwardya ng isang bar nang makapasok si Rigel. Tumangulang siya bago diretsong naglakad papasok at naghanap ng bakanting pwesto. Ngayon na lang ulit siya pumunta sa isang bar. At aaminin niya, hindi niya rin alam kung bakit dito siya nagpunta ngayon. Agad siyang nag-order ng alak at nang naihatid dito ng waiter, agad niyang tinungga ang isang bote. Para siyang lalaking hayok na hayok sa alak. At mabilis niyang naubos ang kanyang unang in-order. Hindi pa siya nakontento. Nag-order pa ulit siya. At mas madami na sa pagkakataong ito. Stella! Table 8! Malakas na sigaw ng isang lalaki. Dahilan para matulala si Rigel. Ramdam niya ang pagkabog ng kanyang dibdib nang marinig ang pangalang yon. Hindi man siya sigurado kung dating nobya niya yon, pero hindi maipaliwanag na emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Ilang linggo nang hindi naririnig ni Rigel ang pangalan na yon. Parang nanumbalik sa kanya ang lahat nang nangyari ng araw na makapaghiwalay sa kanya si Stella. Kasabay ng pag-ukit ng kirot sa dibdib niya. Here's your order, sir. Sambit ng isang pamilyar na tinig. Dinig na dinig yun ni Rigel dahil sa kabilang table lang yun ang galing. Nanlaki pa ang mga mata niya at makalipas ang ilang segundo, mabagal siyang lumingon. Hindi napigilan ni Rigel ang mapatayo nang makita ang pamilyar na mukha ng babaeng hanggang ngayon. Tinitibok pa rin ang kanyang puso. Stella,
Wala sa sariling sambit niya. Napatigil sa pagkilos ng babae at marahang napabaling ng tingin sa gawin ni Rigel. Hindi na itago ni Stella ang kanyang gulat nang makita niya ang lalaki. Halos magkarambola ang dibdib niya habang titig na titig siya kay Rigel dahil hindi niya inaasahang makikita niya pa itong muli at sa ganitong lugar pa. "Stella, let's talk." Biglang sambit ni Rigel bago dahan-dahang lumapit sa babae. "Wala na tayong dapat pag-usapan. Huwag mo na rin akong inaabala dahil nagtatrabaho ako. Anong oras ba ang tapos ng trabaho mo? Hihintayin kita. Hindi ako aalis dito hanggat di kita nakakausap." Saad ni Rigel. Napabuntong hininga na lamang siya. "Huwag ka nang magsaya ng oras, Rigel. Pabayaan mo na ako mabuhay ng tahimik at mag-isa." Nagsusumamong sabi niya. Sa kabila noon mababakas ang lungkot at sakit sa kanyang tinig. Kaya naman napahagat siya ng pang-ibabang labi para mapigilan ang kanyang nararamdaman. "Huwag mo na akong guluhin, pakiusap lang." "No, hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha ulit. Kung kinakailangan kitang ligawan ulit, gagawin ko." Napasapu na lang ng noo si Stella at marahang hinimas ang kanyang sintido. "Tama na, Rigel. Mas lalo mo lang ako pinapahirapan at mas pinamumukha mo sa akin na dapat ako magsisi sa ginawa ko." Hindi napigilan ni Stella ang pagpatak ng kanyang luha, kaya dali-dali siyang tumakbo paalis. Nang mga sandaling yon, nanumbalik ang lahat ng sakit, paghihinagpis na matagal niyang pinipilit baliwalain at ikublis sa likod ng kanyang ngiti. Kahit anong pigil ang gawin niya, ayaw pa ring tumigil ang pagpatak ng kanyang luha, kaya naman hinayaan na lang niya ang kanyang sariling umiyak ng umiyak hanggang sa kusa na rin siyang kumalma. Naiwan na lamang nakatulala si Rigel sa kanyang pwesto. Ang matinding kirot at sakit sa kanyang dibdib ay unti-unting pinaghihina ang kanyang tuhod kaya napaupo siya. Gusto pa sana niyang sundan si Stella, ngunit hindi niya magawa dahil tumakbo na ito papunta sa storage room ng bar. Fuck! Wala sa sariling bulalas niya, bago sunod-sunod na uminom ng alak. Hindi niya alam kung gaano karami ang nainom niyang alak. Sa kabila nun, hindi niya maramdaman ang tama ng mga ito kaya patuloy lang siya. Halos ilang bar na rin ang kanyang napuntahan. Pero dahil hindi siya nakaramdam ng kalasingan, wala pa siyang balak na umuwi. Makalipas sa ilang araw, ang buong akala ni Stella matatahimik na siya. Sa kabila ng muli nilang pagkikita ni Rigel, ngunit nagkamali siya. Bukod doon may isa pang bumabagabag sa kanya. Dahil sa mga nagdaang araw meron siya napapansin sa sarili. Pilit man niyang baliwalain yon, hindi pa rin niya magawang kabahan. "Stella, ayos ka lang ba? Bakit ka namumutla?" Kunot to ang tanong ni Mandy nang makita ang pagdating niya sa boarding house nila. "Gusto mo pandaling kita sa ospital? Baka kung ano na yung nararamdaman mo Ayaw mo lang magsabi." Marahan na umiling si Stella. "Ayos na ako. Magpapahinga lang ako saglit sa kwarto pagkatapos iinom ng gamot. Huwag ka na mag-alala, sanay na ako sa ganito." Pagsisinungaling niya. Napabuntong hininga na lang si Mandy. Ilang linggo pa lamang sila magkakilala ni Stella. Nasisigurado niya ng matigas ang ulo nito. Ilang beses na rin kasing pinipilit ni Mandy na magpatingin na siya sa doktor. Ngunit palaging tumatanggi si Stella. Kahit hindi sabihin ni Mandy, parang kaibigan na rin ang turing niya dito. Kahit na saglit na panahon pa lang sila magkakilala. "Sigurado ka kapag sinama ka talaga dyan, dadali na kita sa ospital sa ayaw at sa gusto mo." Tumango na lang si Stella bago nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanyang kwarto. Sa kabila ng hindi maipaliwanag na nararamdaman, hindi niya mapigilang maisip si Rigel. Malinaw pa sa alaala niya kung paano siya alagaan ni Rigel tuwing magkakasakit siya. Kaya hindi niya maiwasang hanap-hanapin yon. Hihiga na sana ng kama si Stella nang bigla siyang makaramdam ng pag-ikot ng kanyang sikmura.
Dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo at sumuka ng sumuka. Halos maluha na nga siya dahil sa kanyang nararamdaman bago marahang naghugas ng muka at nagmumog. Habang tumatagal siyang nakatayo, mas lalo lang siyang nahihilo. Kaya naman hirap na hirap siyang maglakad papunta sa kanyang kwarto. Okay, that's it. Dadali na kita na ospital. Huwag ka nang pumalag. Baka maihampas kita dyan sa pader na madadaanan natin. Anito, bilang pagbabanta sa kanya. Hindi na sumagot si Stella dahil alam niyang wala na siyang magagawa. Mabuti na lang, mabilis silang nakasakay ng taxi at agad nagpunta sa ospital. Pinakiramdaman pang maigi ni Stella ang kanyang sarili. Meron na siyang idea sa kung anong nangyayari sa kanya. Ngunit natatakot siyang harapin ang katotohanan na yon. Sa kabila noon, hindi rin maitatanggi ni Stella na gusto niyang malaman kung anong nangyayari sa kanya. Kaya naman pabor na rin sa kanya ang pagpunta nila sa ospital ngayon. Dali-daling naglapitan ng nurse kay Stella para alalayan siya. Nagulat pa ang babae dahil alam niyang hindi na kailangan kumuha ng kwarto para sa kanya. Pero dahil si Mandy ang nagdesisyon, wala na siyang nagawa pa. Hindi na rin siya kumontra. Mahiga ka na lang dyan, hayaan mo silang asikasuhin ka. Seryosong saad ni Mandy sa kanya. Kung di ka nag-aalala para sa sarili mo, sana maisip mo may mga tao sa paligid mong nag-aalala sa'yo. Ang OA mo naman. Wala lang. Gusto ko lang umeksena at magdrama. Bakit ba? Nakangiwing saad ni Mandy. Maya-maya pa bumalik na ang mga nurse. Nagkatinginan pa magkaibigan bago bumaling ng tingin sa mga nurse at hinihintay na magsalita ang mga ito. Congratulations, ma'am! You're 4 weeks pregnant po! Ano? Hindi makapaniwalang bulalas ni Mandy. May boyfriend ka? Paano ka mabubuntis kung wala? Napahagat labi si Stella at mababakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Sa kabila ng magandang balita na kanilang narinig, hindi niya napigilang makaramdam ng matinding lungkot. Wala namang iba na magiging ama ang dinadala niya kundi si Rigel. Ngayon pa lang namomroblema na siya kung ano ang dapat gawin. Matapos makipaghiwalay ni Stella kay Rigel, hindi niya alam kung paano ito ipapaalam sa lalaki. Hoy, ba't parang di ka masaya? Biglang tanong ni Mandy. Masaya naman. Sagot niya at pilit na ngumiti. Nangunot na lang ang noo ni Mandy. Ngunit mas piniling manahimik na lang. Alam kasi niyang hindi pa ito ang tamang oras para mag-usisa siya. Bukod doon, nahihiya rin siya. Dahil iilang linggo pa lang naman sila magkakilala ni Stella. Halos 1 oras ding nanatili sa ospital si Stella at nang masiguradong maayos na ang pakiramdam, saka pa lamang nila na pagdesisyon ng umuwi. Dumiretso si Stella sa kanyang kwarto at nahiga sa kama. Samantalang si Mandy naman sa kusina nagpunta para makapagluto na. Anong gagawin ko? Ba't ngayon pa? Wala sa sariling bulong ni Stella sa kawalan. Mabilis nang ilid ang luha niya. Ngunit agad niya itong pinigilan. Napapikit na lang siya ng mariin habang pilit kinakalma ang sarili. Alam niya kasing hindi rin ito makakatulong para sa kanyang pagbubuntis. Kaya hanggat maaari, kailangan niyang iwasan ang kahit na anumang stress. Sa kabilang banda, simula nang muling makita ni Rigel si Stella, hindi na ito nawala sa isip niya. Naroon ang babae. Sa bar na pinuntahan niya. Hindi naman yun naging dahilan para mawala ng pag-asa si Rigel. Bumalik siya sa bar na yon para hanapin si Stella. Pero hindi niya ito makita. Pero alam niya na doon ito nagtatrabaho. Rigel, let's go! Malakas na tawag ni Vinny sa lalaki. Baka mali tayo sa pupuntahan natin. Huminga ng malalim si Rigel bago naglakad palapit sa kanyang kotse. Matagal nang napapansin ni Rigel ang pilit na paglapit sa kanya ni Venice lalo na naghiwalay sila ni Stella. Sa kabila noon, walang ibang nararamdaman si Rigel kay Venice.
At may mga pagkakataon pa nga na pinagtatabuyan niya ito. Hindi rin maiwasan ni Rigel na magtaka sa kinikilos ng babae. Nagbago lang naman ang lahat nang malaman nito na iniwan na ni Stella si Rigel. Labag man sa loob niya, pinipilit niya na lang ang sariling makisama. Handa naman siyang gawin lahat. Wag lang siya ipagtabuyan ni Stella. Pero kahit ipagtabuyan niya si Venice, hindi ito umaalis sa tabi niya. Hindi niya nga alam kung bakit. Bakit ito ginagawa ng babae? Wala siyang pakialam kay Venice dahil ang totoo, hindi niya pa rin makalimutan si Stella at hanggang ngayon ito pa rin ang mahal niya. Ano? Ano na? Tutunga ka na lang ba dyan? Ano ba yung iniisip mo at parang hirap na hirap kang maglakad? Natatawang saad ni Venice sa kanya. Oo na, ito na. Napipilitang sagot ni Rigel. Hinayaan niyang magmaneho si Venice at nanatili lang siyang tahimik sa buong biyahe. Ang tingin ni Rigel nakatuon lang sa dadaanan, kaya hindi niya napansin ang ginawa ng babae. Napaigtad na lang siya sa gulat nang maramdaman niya ang kamay ni Venice na nasa hita niya. Are you ready for today? Malanding bulong ni Venice, habang marahang hinihimas ang hita ni Rigel. Trust me, mawawala lahat ng problema mo kapag nakarating tayo sa lugar na pupuntahan natin. Tutal, mukhang stress na stress ka rin naman itong mga nakaraang araw. Makakatulong to sa'yo. Nagsalubong ang kilay niya. Pagkatapos mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Venice. Huwag mo nang ituloy kung ano man itong binabalak mo, Venice. Ilang beses ko na sinabi, hindi kita magugustuhan. Mas makabubuting ituon mo na lang sa ibang lalaki ang atensyon mo. At huwag ka na magsayang ng panahon sa akin. Biglang umirap si Venice. No. Masyado na ako maraming naisakripisyo para lang mapalapit sa'yo. At wala akong balak sayangin lahat yon. Kung inaakala mong basta na lang ako susuko nagkakamali ka, gagawin ko ang lahat hanggang sa dumating ang araw na ako na ang tinitibok ng puso mo. Hindi mangyayari yan. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Stop the car! Saad ni Rigel at umayos na upo. Ano ba sinasabi mo? Malayo pa tayo sa pupuntahan natin. I don't care. I said, stop the car! Wala namang ibang nagawa si Venice kundi sumunod. Kitang-kita niya kasi ang galit at pagiging seryoso ng lalaki. Kaya nabalot siya ng takot at kaba. Labag man sa loob ni Venice, wala siyang nagawa. Dahil alam niya na hindi siya mananalo kay Rigel. Mabilis na bumaba ng kotse ang lalaki at naglakad paalis. Napailing na lang si Venice habang nakatitig kay Rigel. Matinding galit ang bumalot sa katawan ng babae ng mga sandaling yun. Napakuyom siya ng kamao bago sunod-sunod na pinaghampas ang manibela ng kotse. Trust me, hindi kita titigilan. Gagawin ko ang lahat para makuha kita, Rigel. Lalong-lalo na ngayon na wala nang hahadlang para sa akin. Parang nababaliw na saad ni Venice. Sisiguraduhin ko na ako ang magwawagi sa bandang huli. Dagdag na sabi niya. Labag man sa loob ni Venice, nagmaneho na siya paalis. Alam niya na kailangan niya ng kumilos ngayon kung gusto niya pang makuha si Rigel. Kaya naman napagdesisyonan niya makipagkita sa mga tauhan para makausap ang mga ito. Sa kabilang banda, patuloy lang sa paglalakad si Rigel kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala naman talagang balak bumaba ng kotse ang lalaki. Ngunit naaninag niya sa daan kanina si Stella. Hindi siya maaaring magkamali dahil kilalang kilala niya magandang itsura nito. Ang kailangan na lang gawin ni Rigel ngayon, mahanap kung saan nagpunta ang babae bago pa ito tuluyang makalayo. Bakit mo ako sinusundan? Ano na naman ang kailangan mo? Kunot noong tanong ni Stella sa nakatayo na lalaki sa likod niya. Gusto lang kita makausap. Nagsusumamong sagot ni Rigel. Bahagya pa siya nagulat sa ginawa ng babae nang hinawakan nito ang kamay niya. Please, wala akong intensyon na guluhin ka. I just wanted to talk. Hindi ka ba marunong umintindi?
Wala na nga tayong dapat pag-usapan. Utang na loob, tigilan mo na lang ako. Tinulak niya palayo ang lalaki. Nakatitig lang si Rigel dito. Sa kabila nun, kitang-kita niya ang paghihirap sa mga mata ni Stella. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hindi ako susuko, Stella. Alam ko mahal mo pa rin ako at gagawin ko ang lahat para bumalik ka sa akin. Nakikita ko sa mga mata mo ang labis na pagsisisi. Hindi mo maitatago sa akin yung nararamdaman mo. Gagawin ko ang lahat para lang makuha ko ulit ang loob mo. No, hindi mo na kailangan gawin yan. Mas makabubuti kung maghanap ka na lang ng ibang babae. Nandiyan naman si Venice. Siya na lang yung mahalin mo. Mariing napapikit si Rigel. At nang magmulat ng kanyang mga mata, diretso niyang tinitigan ng babae. Ikaw lang ang mahal ko, Stella. Wala na akong mamahalin na ibang babae bukod sa'yo. Huwag mo na ako ipagtulakan sa ibang babae. Dahil wala akong pakialam sa kanila. Bahagyang umatras si Stella. Huwag na nating pahirapan ang sarili natin, please. Gusto ko na ng tahimik na buhay. At kung ipipilit mo yung gusto mo, hindi ko makukuha yun. Nagmamakaawang sabi niya. Hindi napigilan ni Rigel ang kanyang sarili. At mabilis nilapitan ng babae. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Stella na bahagya pang nagulat at napatitig sa kanya. I can't. Hindi ko kaya mawala ka sa akin ng tuluyan. It's better this way. Ayoko may mangyaring masama sa'yo nang dahil sa pagiging makasarili ko, Rigel. Ani Stella, bago mabilis na tumakbo palayo. Naiwang tulala at nakamaangang lalaki. Nangunot ang kanyang noo dahil hindi niya maintindihan kung ano ibig sabihin ni Stella sa huling sinabi nito. Sunod-sunod ang naging pagkurap niya pagkatapos nagpalingalinga sa paligid. Walang ibang nagawa si Rigel kundi umuwi sa kanyang bahay. Ni hindi nga niya namalayan na nakarating na pala siya dahil nakatuon ang isip niya sa sinabi ni Stella. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at pabagsak na nahiga sa kanyang kama. Ilang beses pa siyang bumuntong hininga habang nakatitig sa kisame. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mata at pinilit na makatulog. Lumipas ang mga buwan. Unti-unti nang nararamdaman ni Stella ang paghihirap ng kanyang pagbubuntis. Kaya napilitan siyang tumigil sa pagtatrabaho sa bar. Meron naman siyang konting naipon. Ngunit hindi niya alam kung hanggang kailan ito matutustusan ang kanyang pangangailangan. Stella, are you okay? Kunot noong tanong ni Mandy, nakadarating lang sa boarding house. Ang lalim naman ata na iniisip mo. May naalala lang ako. Nakausap mo na ba yung daddy niyang pinagbubuntis mo? Mas makabubuti kung masasabi mo sa kanya na maaga para makahingi ka ng tulong sa kanya. Natulala siya dahil nakalimutan niya na ang tungkol doon. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin niya alam ang dapat gawin. Alam niyang hindi titigil si Rigel na makabalik sa buhay niya oras na malaman nito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Sa kabila noon may parte sa puso at isip niya na nais na magkaroon ng ama ang kanyang anak. Hindi pa. Naupo si Mandy sa tabi niya. Kung ano man ang pumipigil sa'yo para ipaalam sa lalaki na kabuntis sa'yo ang katotohanan, sana huwag kang magpatalo dyan. Hindi madali ang lumaking walang kinikilalang ama. At alam kong alam mo yon. Huwag mo naman sana ipagkait sa pinagbubuntis mo na makilala niya yung ama niya. At magkaroon siya ng ama oras na isilang mo siya sa mundong to. Hindi ko na alam kung anong dapat kong isipin. Kung magkakabalikan kami, malalagay sa kapahamakan ng buhay niya. Kung ililihim ko sa kanya ang pinagbubuntis ko, walang kikilalaning ama ang magiging anak namin. Aniya. Napasabunot na lang si Stella sa sarili niyang buhok. Nang mga sandaling yon, para na siyang mababaliw. Kakaisip kung ano ba dapat niyang gawin. Malaking tulong na rin para sa kanya na nasa tabi niya si Mandy. Kahit papano may nakakausap siya. Alam ni Stella na mabuting kaibigan si Mandy. Lumipas ang oras, ngunit nanatili siyang tulala. Nakapaglinis na si Mandy, nakapagluto na ng kakainin nila. Pero hindi pa rin natitinag si Stella
hanggang mapaigtad siya sa gulat nang biglang may kumatok sa pinto. Isang malakas na sampal ang lumagapak sa pisngi ni Stella. Hindi ka ba marunong umintindi o sadyang kinakalaban mo ko, ha? Malinaw naman siguro sa'yo ang napag-usapan nating lalayuan mo na si Rigel. Ba't ginugulo mo pa din siya hanggang ngayon? Napasapo na lang sa pisngi si Stella sa matinding sakit na natamo niya bago marahang bumaling ng tingin sa babaeng kaharap niya. Ano ba sinasabi mo, Venice? Lumayo na nga ako sa kanya, di ba? Ano ba bang gusto mong gawin ko? Hindi ka pa ba nakukontento na ikaw ang lagi nasa tabi niya? Hawak mo na lahat ng pagkakataon para makalapit ka sa kanya, di ba? Lumayo? Akala mo ba? Hindi ko malalaman na ilang beses na kayo nagkita ulit? Huwag mo nang subukang tumanggi. Meron akong tagabantay kay Rigel na nakakakita sa inyo. Hoy, babae! Ano sa tingin mong ginagawa mo sa kaibigan ko, ha? Mataray na singhal ni Mandy. Kapal na mukha mong pumunta dito para manggulo, ah. Okay lang, Mandy. Hayaan mo na lang muna kami mag-usap. Pigil ni Stella sa kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Kahit nagdadalawang isip, walang ibang nagawa si Mandy kundi makinig sa sinabi ni Stella. Nagpunta na lamang siya ng kusina. Ngunit nakahanda siyang sumugod ulit, oras na marinig niyang sinasaktan ng babae ang kanyang kaibigan. Ano na, Stella? Baka gusto mo magpaliwanag? Maayos mo ako nakausap. Maayos ko namang ginagawa ang dapat kong gawin. Tas ganito malalaman ko? Kapal na mukha mo! Hindi nga ako nakikipagkita. Nagkataon lang na nagkikita kami. Siya naman tong sunod na sunod sa akin. Ilang beses ko na siyang pinagtulakan palayo. Halos magmakaawa na ako sa kanya pero hindi siya nakikinig. Pero si Rigel yun. Kilala mo naman siya, di ba? Alam mong hindi siya nadadaan sa pakiusapan. Pwede ba? Hindi ka niya susundan kung di mo siya pinapasunod. Nang dahil dyan sa ginagawa mo, hindi niya man lang napapansin ang mga effort na ginagawa ko para sa kanya. Halos magkandara pa na nga ako para lang sumunod sa kanya at kung ano-ano pagpapapansin ang ginagawa ko. Pero ikaw pa rin ang hinahanap-hanap niya. Excuse me? Hindi pa ba malinaw sa'yo mula noon na hindi ka niya mapapansin? At hindi ka niya magugustuhan? But parang gulat na gulat ka pa ngayon na ganyan ang ginagawa niya sa'yo. Nakangising sabi ni Stella. Huwag mong isisi sa akin kung di niya makita ang halaga mo. Sarili mo yan, katawan mo yan, pagkatao mo yan. Ikaw lang ang dapat sisihin kung sa tingin ni Rigel wala kang halaga. Baka naman kasi unattractive ka lang talaga. How dare you? Gigil na bulalas ni Venice. At akmang sasampalin ulit si Stella. Ngunit mabilis itong nahawakan ng kamay niya. Tama na isang beses mo ako nasampal. Kapal naman ang mukha mong isipin na makakadalawa ka pa. Seryosong sabi ni Stella. Bago pa ba tong binitawan ng kamay ni Venice? Para to sa pagsampal mo sa akin. Wala kang karapatan para gawin yon. Kaya dapat lang gumanti ako. Sa isang iglap, lumagapak na ang palad niya sa pisngi ni Venice. Muntik pang mawala ng balanse ang babae sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya. Huwag mong sinasagot ang pasensya ko, Venice. Limitado lang to. Hindi ako magdadalawang isip na patulan ka kapag sumobra ka na. Hayop ka talagang babae ka. Ang lakas ng loob mo para saktan ako. Malakas na sigaw ni Venice. Hinimas-himas niya pang namumulang pisngi. Bago nanlilisik ang mga matang tumingin kay Stella. Pagsisisihan mo tong ginawa mo, Stella. Sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Nagbabantang sabi niya. Bago dali-daling naglakad paalis. Napabuntong hininga na lamang si Stella. Bago sinarado ang pinto. Hindi niya alam kung tama ba yung ginawa niya. Pero wala siyang maramdamang pagsisisi. Sa kabila noon, bigla na lang pumasok sa isip niya si Rigel. Alam ng babae na hindi matatahimik si Venice dahil sa nangyaring pagsasagutan nila at kikilos ito para makaganti. Stella, ayos ka lang ba? Sino ba kasi yung babaeng yun? Nag-aalalang tanong ni Mandy na kalalabas lang ng kusina. Oo, ayos lang ako. Siya ba ang dahilan kung ba't ka lumayo sa dati mong boyfriend? Siya rin ba ang dahilan kung ba't di ka makapagdesisyon?
Sunod-sunod na napatango si Stella. Pagkatapos, napasa po siya sa kanyang noo. Naglakad siya papuntang sofa at napaupo roon nang makaramdam ng pananakit ng kanyang ulo. Ano nang gagawin mo ngayon? Mukhang galit na galit yung babaeng yun ah. Kailangan ko muna makausap si Rigel. Sasabihin ko na sa kanya ang lahat. Sigurado akong gaganti si Venice sa nangyari kanina. At alam ko rin na si Rigel ang una niyang pupuntahan. Unti-unting bumalatay ang galit sa katawan ni Stella. Isipin pa lang niya na may mangyayaring hindi maganda kay Rigel para siyang masisiraan ng bait. Desidido na rin siyang aminin sa lalaki ang tunay na dahilan kung ba't siya nakipaghiwalay noon at pati na rin tungkol sa kanyang pagbubuntis ngayon. Oh, baka makalimutan mong buntis ka, ingatan mo yung sarili mo. Sasamahan kitang puntahan ng boyfriend mo para makapag-usap kayo. Sabihan mo lang ako kung kailan. Napangiti na lang si Stella nang ma-realize niya kung gaano siya kaswerte na nakilala niya si Mandy. Higit pa sa pagkakaibigan ang meron sila ngayon. Para na silang tunay na magkapatid. At mas naging matatag ang kanilang pagkakaibigan habang tumatagal. Ilang araw pa ang lumipas bago na pagdesisyonan ni Stella na pumunta sa bahay ni Rigel. Tanging lakas ng loob ang pinanghahawakan niya. At kagustuhang maipaliwanag ang lahat sa lalaki. Katulad ng sinabi ni Mandy. Sinamahan niya ang kaibigan at hindi rin nagtagal ang kanilang biyahe. Stella! Gulat na bulalas ni Rigel nang mabuksan niya ang pinto. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong nito. Ilang araw nang hindi nakikita ng lalaki si Stella, kaya naman ngayong nasa harap niya na ang babae, hindi maipaliwanag na saya ang kanyang nararamdaman. Kasabay ng pagdagundong ng dibdib ni Rigel, ay ang pagkunot ng kanyang noo nang mapansin niya kung gaano kaseryoso ang mukha ni Stella. We need to talk. May kailangan ka malaman. Sandali, ano nangyari? Kinakabahan ako, Stella. Pumasok na muna kayo at maupo tayo. Hindi maalis ang tingin niya kay Stella. Hindi pa rin nagbabago ang mukha nito. Seryoso pa rin to na para bang may masamang balita. Sunod-sunod ang paglunok niya nang mapansin na medyo tumaba ng bahagya si Stella at naghihintay siyang magsalita ito. Didiretsahin na kita, Rigel. Ang totoong dahilan kung ba't ako nakapaghiwalay sa'yo noon ay dahil pinagbantaan ako ni Venice. Mabilis na nangunot ang noon ni Rigel. Pinagbantaan ka ni Venice? Paano? Sinabi niya sa akin na kung hindi kita hihiwalayan, malalagay sa kapahamakan ng buhay mo. Alam ko kung anong kayang gawin ni Venice kaya pinangunahan ako ng takot. Alam ko mali na pinili kitang saktan kaysa ipaglaban yung pagmamahalan natin. Pero hindi ko kaya makita ka mapahamak dahil sa pagiging makasarili ko. I'm sorry. I'm sorry, Rigel. Hindi niya na napigilan ang pagpatak ng kanyang luha hanggang sa tuluyan na siyang mapahagulhol. Patuloy siya sa paghingi ng paumanhin. Nang sandaling yun, hindi maintindihan ni Rigel kung ano ang kanyang mararamdaman. Ang makita niyang naghihinagpi si Stella sa kanyang harapan, para siyang sinasaksak ng kung anong kutsilyo. Kasabay noon ang unti-unting pamumuo ng matinding galit sa kanyang isipan. Kusa na lang gumalaw ang katawan ni Rigel at lumapit kay Stella at mahigpit itong niyakap. Bahagya pang napamaang ang babae sa gulat. Huwag ka nang umiyak. Wala kang kasalanan. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Okay lang, naintindihan ko. Malumanay na saad niya. Alam kong wala ka rin namang pagpipilian ng mga sandaling yun. Hindi mo kailangan humingi ng tawad para sa kung ano man nagawa mo. Mas inuna mo lang ang kaligtasan ko, kahit ang kapalit nun masaktan ako. Kahit di mo sabihin, alam ko nasaktan ka rin at nahirapan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Mas lalo lamang naiyak si Stella sa sinabi ni Rigel. Napasubsob na lang siya sa dibdib ng lalaki at doon mas umiyak ng umiyak. Halos kalahating oras din ang lumipas
Bago tuluyang kumalma si Stella, nanatili naman ng lalaki sa kanyang tabi para damayan siya. Naghanda na rin si Manang ng pagkain nang mapansin niyang tapos nang mag-usap sina Stella at Rigel. Meron pa pala ako sasabihin. Biglang sabi niya, kaya napatitig muli si Rigel sa kanya. Akala ko tapos na yung kaba ko hindi pa pala. Kabado man, ngunit maya-maya napangiti na rin si Stella. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at marahan tong hinaplos, dahilan para mabaling doon ang tingin ni Rigel. At doon lang napansin ng lalaki na medyo may umbok ang tiyan ni Stella. Wait, don't tell me. I'm pregnant. Mahina, naputol ni Stella sa sasabihin ni Rigel. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang marinig yon. Napatayo pa ito. Nasapo ni Rigel ang kanyang muka sa labis na gulat. Totoo ba to? I mean, buntis ka ba talaga? Naniniguradong tanong ni Rigel. Kasama ko ang kaibigan ko para patunayan yon. Sambit niya bago bumaling kay Mandy. Rigel, siya nga pala si Mandy. Siya yung naging kaibigan at karamay ko ng mga panahong wala ako. Mandy, ito naman yung lalaking mahal ko at ang ama ng pinagbubuntis ko. Hi, it's nice to meet you. Nakangiting sabi ni Mandy pagkatapos ilahad ang kanyang kamay sa harap ng lalaki. Maraming salamat sa pagsama sa kanya. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Stella at Rigel. Kinwento niya ang naging buhay pagkatapos nila maghiwalay. Kung anong ginawa niya matapos matanggap ang perang binigay ni Venice at ang naging araw-araw na pamumuhay niya kasama si Mandy sa boarding house. Sa kabila noon, hindi niya maitago ang saya sa kanyang muka. Ang muling paghaharap nila ngayon, isang senyales na ang kanilang pagmamahalan hindi pa tuluyang nagtatapos at ipagpapatuloy pa nila ito. Habang abala sa pagkain ng tatlo, bigla na lamang silang nakarinig ng sunod-sunod na pagsabog. Maya-maya lang, meron ng putok ng baril sa labas ng bahay, kaya mabilis na alerto si Rigel. Nagkatinginan pa ang magkakaibigan, bago sila dali-daling tumayo at naghanap ng matataguan. Sir, may mga lalaki po sumugod sa labas. Mga tauhan po ni Ma'am Venice. Labanan nyo. Simula ngayon kalaban na natin sila. Siguraduhin niyong matatalo sila. Mukhang nagsisimula na rin siyang kumilos. Inaasahan ko na to. Ang pinagtataka ko lang, ba't ngayon lang siya kumilos? Akala ko mauuna pa siya sa akin. Hala friend, ano nang gagawin natin? Hindi ko naman ina-expect na may pasabog na eksena pala dito. Hindi na lang sana ako sumama. Ayoko pa kaya mamatay. Hindi mapakaling saad ni Mandy. Mababakas ang takot sa mukha nito. Huwag kayo mag-alala, ligtas kayo dito. Manang! Yes po sir. Pakisabi sa mga kasambahay na magtago sa ligtas na lugar. Huwag lalabas hanggat di ko sinasabi. Isama niyo si Stella at Mandy. Kahit ayaw ni Stella, wala na siyang ibang nagawa kundi sumama sa matanda nang hilahin siya nito. Samantala, sunod-sunod ang naging pagbuntong hininga ni Rigel habang pilit pinipigilan ang kanyang galit. Naikuyong pa niya ang kanyang kamao bago na pagdesisyon ng maglakad palabas ng bahay. Nang mga sandaling yon, walang ibang nasa isip ang lalaki kundi tuldukan ng kung anumang gulo ang ginawa ni Venice. Matapos ang lahat ng ginawa nito, ba kung anong magawa ni Rigel sa kanya. Kaliwat kanan ang nagbabarilan nang makalabas ng bahay si Rigel. Ngunit hindi niya yun inalintana para sa kanya. Wala siyang takot na naglakad palapit sa isang gwardya at inagaw ang baril na hawak nito. Ang tingin ni Rigel nakatuon sa babaeng may pakana ng kaguluhang nangyayari ngayon. Surprise! Malakas na sigaw ni Venice. Sana nagustuhan mo yung maagang regalo ko sa'yo. Nababaliw ka na ba? Sigurado ka ba talagang babanggain mo ko? Marahang naglakad ang babae. Kundi lang din naman kita makukuha. Mas makabubuti pang tapusin na lang kita. At least, walang makikinabang sa'yo. Sino namang nagsabi sa'yo na kaya mo akong tapusin? Nakalimutan mo na ata kung sino ako. Kung ano ang kaya kong gawin.
Napangiwi si Venice sa kanyang narinig. Di dalhin mo sa kamatayan niyang kayabangan mo. Nanatiling kalmado si Rigel at mabilis na lamang naiiwasan ang bawat pag-atake ni Venice. Kaya alam niyang magiging mabilis lang ang lahat ng ito. Nagulat pa siya nang biglang tumalon si Venice at sinipa siya sa mukha habang nasa ere. Mabuti na lamang at nagawa pang iharang ni Rigel ang kanyang braso bago siya tamaan ng paa ng babae. Napataas ang isang kilay ni Venice kasabay ng kanyang pagngisi. Marami ako natutunan pagdating sa pakikipaglaban in case na dumating ang araw na to, Rigel. Huwag mo ako masyadong minamaliit. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, handa akong patayin ka, huwag ka lang mapunta sa iba. Bahagyang natawa ang lalaki. What makes you think na sapat ang mga yan para matalo ako? Mayabang na tanong niya. Kung mag-isa ako, hindi talaga kita matatalo. That's why I used my brain, Rigel. Marami akong tauhan. At alam kong bago mo pa matalo ang lahat ng ito, ubos na ang lakas mo. You can try me. Pero huwag ka masyadong umasa. Mas lalong nakaramdam ng inis si Venice at sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, mabilis nang sumugod ang kanyang mga tauhan. Katulad kanina, mabilis ang naging pag-iwas ni Rigel sa mga atake ng kalaban. At kapag may pagkakataon naman, gumaganti siya ng suntok at sipa. Halos hindi maipinta ang mukha ni Venice habang nakikita niyang unti-unti nang nauubos ang kanyang tauhan. Habang abala sa pakikipaglaban ng mga tao sa gilid, ginamit yung pagkakataon ng babae para palihim na pumunta sa bahay ni Rigel. Haha, sabi ko na nga ba dito kita matatagpuan? Nakangising sabi ni Venice habang diretso nakatitig kay Stella. Inaasahan ko nang nandito ka. Kaya naman nakapaghanda na ako ng plano kung saan sigurado akong ako ang magbawagi. Matatalo ka na ba? Mukhang hindi mo inaasahan na ganito ang mangyayari ah. Nang aasar na sambit ni Stella, tumahimik ka! Malakas na sigaw ni Venice bago dali-daling nilapitan ng babae. At ano sa tingin mong ginagawa mo? Mataray na singhal ni Mandy at agad hinarangan si Venice. Huwag ka na makisali dito. Ani Venice at akmang sasampalin si Mandy, ngunit mabilis tong napigilan ni Stella. Huwag mo nang ituloy. Pabato niyang binitawan ang kamay ni Venice. Nagulat na lang si Venice nang sipain siya sa sikmura ni Mandy. Kaya tumalsik siya palayo. Kaya napaupo din siya sa sahig. Umukit ang matinding galit sa mukha niya. Bago dali-daling tumayo at mabilis sinugod si Stella. Sa pagkakataong ito, wala nang pagdadalawang isip si Venice at buong lakas na hinila ang braso ni Stella. Napadaing na lang ang babae sa sobrang sakit. Hindi siya nagpatalo. Sa pilitan niyang binawi ang kanyang braso mula kay Venice. At mabilis na sinampal ito. Bakas ang galit sa mukha ni Stella ng mga sandaling yun. Ngunit hindi pa siya nakontento. Ilang beses niya pang sinampal si Venice na wala nang nagawa para makaiwas. Hayop ka! Papatayin kita! Muling sumugod si Venice ngunit sa pagkakataong ito, isang lalaki na ang pumigil sa kanya. Tumigil ka na. Dito na natatapos ang lahat. Lahat ng kasamaan mo. Kulang pa to para pagbayaran ng lahat ng ginawa mo. Magpasalamat ka na lang. Dahil mas kinikilala namin ang batas. Kesa sa kagustuhan namin makaganti sa'yo. Bitiwan niyo nga ako! Hindi pa ako tapos. Hindi ko pa nakukuha si Rigel. Kailangan maging akin siya. Akin na si Rigel. Akin lang siya! Naghuhuramentadong singhal nito. Hindi napigilan ni Stella ang mapailing habang pinagmamasa ng babae na parang nababaliw na. Tuluyan na ring nadakip ng pulis si Venice, pati na rin ang mga tauhan nito. Hindi man sabihin ni Stella, nakahinga na siya ng maluwag. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Rigel habang masusing sinusuri ang buong katawan ni Stella. Huwag kang mag-alala, ayos na ako. Ikaw ayos lang ba? Para namang hindi mo ako kilala.
Napangiwi na lang si Stella pagkatapos bahagyang hinampas ang braso ng lalaki. Natawa na lamang si Rigel bago inalalayang maglakad palabas ang babae. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Hindi naman kasi maitatanggi na sa mga nakalipas na linggo at buwan, puro galit, puot at sakit at paghihinagpis ang kanyang naramdaman. Ngayong kasama na ulit ni Rigel ang babaeng pinakamamahal niya, labis na tuwa at saya ang nararamdaman niya. Ang pagkakakulong ni Venice ang siyang naging hudyat ng tahimik na pamumuhay ni Stella at Rigel. Tuluyan ang nagkabalikan ng dalawa hanggang sa mag-propose ang lalaki na agad namang tinanggap ni Stella. Lumipas sa mga buwan, dumating na ang kanilang kasal. Kahit may kalakihan ng tiyan ni Stella, hindi yun naging alintana para sa kanya, lalo pat isa siya sa mga nangarap na maikasal bago man lang siya magkaroon ng anak. Para sa isang buntis, ibang klase pa rin talaga ang ganda mo. Ilang buwan na yung tiyan mo. Pero hindi pa rin kumukupas yung ganda mo. Hay nako, kahit anong papuri ang sabihin mo, hindi yan dagdag kabutihan points. Natatawang sambit niya. Ay, ang OA. Hindi ba pwedeng pinupuri ka lang kasi talaga maganda ka? Hindi na nagsayang ng oras si Mandy at agad niyang hinila si Stella at nagsimulang maglakad papasok ng simbahan. Bahagya pang nagulat si Stella na makita ang mga taong naroon. Karamihan mga kasambahay at ang iba mga tauhan ng kaibigan ni Rigel. Nangilid ang kanyang luha nang matuon ang atensyon niya sa isang matipuno at makisig na lalaki na nakatayo sa unahan ng simbahan. Parang isang panaginip ang lahat ng nangyayari para kay Stella. Sa kabila ng ginawa niya noon, narito siya ngayon at papakasalan ang lalaking minsan niyang sinaktan. Huminga ng malalim si Stella bago naglakad palapit kay Rigel. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na mapangiti, lalo na nang hawakan ng lalaki ang kanyang kamay. You look stunning. Inirapan niya ito. Bolero. And you look handsome. I love you. Nakangiting sambit ng lalaki. I love you more. Mabilis na nagsimula ang seremonya ng kasal ni Stella at Rigel. Halos hindi na nga tumigil sa pagpatakang luha niya dahil sa kasiyahang nararamdaman niya. Napuno ng malakas na sigawan at palakpakan ang buong simbahan nang matapos ang kasal. Sino ba naman ang mag-aakalang hahantong pa sa kasalan ang pagsasama nilang dalawa na minsan nang nagkahiwalay noon? Para kina Stella at Rigel, milagro itong maituturing at nagpapasalamat sila dahil hindi sila sumuko sa kanilang relasyon. Lumipas sa mga buwan, lumaki lalo ang tiyan ni Stella. Nahihirapan na siyang kumilos. Rigel! Malakas niyang sigaw. Manganganak na yata ako eh. Nataranta naman si Rigel. Tanging pagdaing ang nagawa ni Stella habang pilit tinitiis ang kirot at sakit na kanyang nararamdaman. Hanggang makarating sila ng ospital. At hiniling ng doktor na C-section ang gagawin sa kanya. Nagulat pa sila dahil kinailangang gawin yon sapagkat triplets ang kanilang magiging anak. Hindi nila yon inakala. Hindi rin kasi sila nagpa-ultrasound. Hindi na rin tinanong ng babae sa doktor nito kung ilan ang posibleng bata nasa kanyang sinapupunan. Kaya gulat na gulat si Rigel at bumaling sa kanyang asawang gulat din. Hindi napigilan ni Stella ang matawa. Or having triplets? Sunod-sunod na naging pagtango ni Stella. Ayaw mo ba? Mukhang ayaw mo eh. At parang bata na nagtatatalon sa tuwa, si Rigel sa narinig niyang impormasyon mula sa doktor. At ang panganganak ng kanyang asawa, isang malaking biyaya para sa kanila. Labis na tuwa ang nararamdaman ni Rigel ng mga sandaling yon. Hindi niya na napansin kung gaano sila katagal sa delivery room.
Abot tenga ang ngiti niya habang pinagmamasdan ng mga bata. Para sila mga anghel. I know. Pabulong na sagot ni Stella habang nakangiti. Simula ng araw na yon, mas lalo naging matibay ang pagsasama nila. Malaking pagbabago ang naidulot ng pagdating ng tatlong bata sa kanilang buhay. Matapos ang lahat na nangyari, nagpapasalamat ang mag-asawa dahil ganito kasaya ang pamilya nila ngayon. Puno ng pagmamahalan at aruga. Minsan na nagkahiwalay, ang magkasintahan na ngayon ay mag-asawa na dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Ngunit, ang kanilang relasyon ay patunay na kapag kayo ang para sa isa't isa, kayo talaga. Magkaroon man ng maraming balakid o ulanin man ng maraming hindi pagsang-ayon mula sa ibang tao, kung kayo ang itinadhana para sa isa't isa, kayo pa rin talaga magkakasama hanggang dulo. The End.